Hello guys! Magandang hapon sa inyong lahat. I am Chirugas Mama sa Great Channel, a faith healer, also a tarot reader. So ngayong hapon na to, tignan natin sabihin sa inyo ng ating mga gabay. So this is a weekly gabay for the month of November 8 hanggang November 15 for the sign of Virgo. So Virgo, welcome sa my channel. Ano kayang messages, advices ng spirit guides ang ating masasaga for today's video? Kanina kayang energy or kaganapan sa buhay ng mga Virgo signs ang ating mga hagilap. So guys, this reading is a general reading lamang, hindi lahat makaka-resonate, kunin lamang po ang makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasaga. Because don't forget to like and subscribe my channel and hit the notification bell for more videos update. Kasi maraming salamat po sa mga walang sawang pagsuporta sa aking channel, lalo-lalo nang skip ng ads na way pagpalain kayo ng Diyos at may kapal. Siksik-lig din guumapo na biyayang manong balik sa inyo. So let's see guys, what is the messages? Advice sa inyo ng ating spirit for the sign of Virgo. So let's see and watch this. Okay, so there's something guys with the Hangman. Now the Hangman represents something stuck. Now, there's something delays. So, some of you guys, nakakaranas ka ng delays and cancellation sa mga transactions nyo. Na may mga bagay dito na maaaring nagdadala sa iyo ng pagbagal ng sitwasyon. Now, maaaring ngayon linggong to, maaaring may maranasan kang delays and of course, postpone sa mga transactions and of course, sa lahat ng lakad nyo, sa lahat ng bagay na inaasahan mo. At the same time, there's a Ace of Wands. Now, the Ace of Wands, something a new project, a new idea coming in. Now, dito papasok ang bagong proyekto, plano, na maaaring magbukas sa mga bagong opportunities. Maaaring pinapakita lang dito, ano man yung bagay na papasok sa isipan mo na gusto mong gawin mo na. No, dahil itong bagay na ito yung magiging maganda ang kalalabasan. So, there's a brighter idea, guys. Let's see. At the same time, there's something, the lovers, connected with the love life. So, maaaring, sinasabi dito, maaaring meron ka ditong karelasyon. No, maaaring meron ditong manumbalik ang pag-ibig at pagmamahal nyo sa isa't isa, o magkakaroon kayo ng plano, no, na maaaring magpakasal, no, maaaring meron kayong planong, kumbaga, magbakasyon, no, mag-ingat lang kayo kasi may mga delays dito, no, na nakikita ko na maaaring magdala sa inyo ng disappointment, na maaaring may mga plano kayong puntahan, bilhin, no, sinasabi dito na kailangan nyo mo ng, kumbaga, pag-isipan, no. At kung ano man yung bagay na tumatakbo sa iyo, isipan na alam mong magdadala sa iyo ng something growth and expansion, ilaban mo. At the same time, there's something guys with the Queen of Coin, just being practicality and maturity, how to manage and control your finances. So ngayon, kumbaga mas matututo ka ng kumbaga proteksyonan. No, ano man yung bagay na pinaghirapan mo, ano man yung bagay na pinagpaguran mo. And of course, there's something guys with the Eight of Wands. So there's a past communication, a past moment. Magkakaroon ng changes sa development sa situations mo. No? Unti-unti mo na maramdaman pagbabago dito. At the same time, there's a Knight of Wands. See, there's something of perseverance, so kailangan mo magtiyaga. Magpatuloy sa iyong ginagawa. No? Alisin mo yung alinlangan, takot. Maraming bagay na magdadala sa iyo ng informasyon. No, kailangan mo lang talagang pagtiyagaan for a meantime. No, meron dito magdadala ng kumbaga message, no, or tatawag, no, na magdadala sa iyo ng transactions. Kailangan niyo lang pag-isipan mabuti. So there's a Hangman represented with the Knight of Wands for slow and steady. Manatiling kalmado, wag kang agresibo. So parang sinasabi dito, matuto ka maging mahinahon. Now, with the Knight of Swords, sa parang pinapakita dito, bibilis ang takbo ng sitwasyon, pero with the Hangman na kailangan mo munang kumalma. Na parang, no, wag kang padalos-dalos, kumbaga, ganun. And of course, this is something guys with the Seven of Coin. The Seven of Coin represents something a harvest time. Na maaaring aanihin mo na ano man yung bagay na pinaghirapan mo. O maaaring ko ano man yung bagay na papasok sa isipan mo, maaaring yung magdadala sa'yo ng malaking pera, na malaking opportunities, na malaking bagay na magdadala sa'yo na pinaghirapan mo. Let's see what is the lovers. Represent with the Five of Cups. So, something disappointment or regret. O maaaring, some of you are being single, no? Or maaaring separated ka. Na maaaring itong tao na to from the past na maaaring bumalik. Na maaaring pinag-iisipan niya na bumalik dahil palpakan kanyang pinalit. Na maaaring pinapakita dito na nagkakaroon siya ng realization.
No, maaari na pagtatanto niya, na pagmumuni-muni niya, na pag-isip-isip niya, na pagnilay-nilay niya na there's something wrong about na ginawa niya ng action or parang naging mali ang kanyang desisyon, no, na tungkol sa inyo dalawa, ganon. And of course, this is something, guys, with a Queen of Coin, referencing with a Three of Coin. No, sinasabi sa'yo dito, maging mature ka sa lahat ng bagay na papasukin mo. No, mag-ingat ka sa investment. No, sa lahat ng mga taong bibigyan mo ng komunikasyon or informations, mag-ingat ka dahil some of them, there's an evil eye. No, may mga inggitera. At the same time, there's a Five of Wands. So there's something, guys, with the complications. No, there's something, guys, with the competitors. No, may mga taong naiinggit behind your back. No, parang pinapakita dito na kumbaga marami kang bagay na malalaman, marami kang bagay na matutuklasan. Let's see. And of course, this is something, guys, with a Magician. For manifestation, may mga bagay na unti-unti mo rin ma-manifest, makakamit, matutupad, matatamo. No, ano man yung bagay na hinihintay mo, ano man yung bagay na pinagtsatsagaan mo, makukuha mo. Diba? Ika nga nila, kung may tsaga, may nilaga. Diba? And there's something, guys, with reflection. Depende ito sa action and decisions mo. Kung may pagpupursige at pagtsatsaga ka sa ginagawa mo, malamang magtatagumpay ka. And there's the Kingman, because the Knight of Swords, referencing with the Strength card. Now, there's a confident, na parang lakasan mo ang loob mo, maging matapang ka. Now, bibilis na takbo ng sitwasyon, pero kailangan mas matuto kang maging mahinahon. Now, baguhin mo yung perspective mo, baguhin mo yung pananaw mo, or mindset mo, na sa mga bagay-bagay. At the same time, there's a sign of one, something burden, may bagay na nagbibigay pabigat sa'yo. No, kaya siguro to hindi mo magawa-gawa dahil parang nagsisingin sa'yo na baka mag-fail ka, baka hindi mag-work, ganon. Kung ganon yung magiging mindset mo, hindi ka talaga magiging matagumpay. So, kung bagay na kailangan mong ilaban mo. At the same time, there's a Sun card. There's something of fear, positive outcome. Mas magiging maganda ang kalalabasan dito. Mas magiging maganda ang takbo ng sitwasyon, lalo-lalo na sa buhay pag-ibig mo. No, kung may mga taong darating sa'yo, there's a possible na kailangan pag-isipang mabuti. No, maaaring may mga tao rin dito na parte ng buhay mo, nalilinisin, no, na related about sa relasyon nyo, na nakakasira, no, sa inyong pagsasama with your person. So, there's the Five of Swords. No, nagkakaroon ng self-sabotage, no, that because of your action and decision. Ibig sabihin dito, no, pinapakita dito at binabahagi dito na mag-ingat ka sa mga taong nakakasalamuha mo. No, kasi nagkakaroon ng self-sabotage the way na parang ikaw yung nagbibigay ng information at yung mga bagay na balak mo, hindi natutuloy. No, dahil yung pinagkwentuhan mo, inggitera pala. Diba? And of course, at the same time, there's something, the Seven of Swords. No, reference with the Eight of Wands and the Five of Wands. No, there's a cheating dying on you. No, ito yung bagay na nagbibigay komplikasyon eh. No, dahil yun nga, no, yung taong nakasalamuha mo, yung taong nagbigay ng information sa'yo, yung pala yung taong inggit sa'yo. No, yung taong, kumbaga, tinatrader ka at maaring nililin lang ka lang niya. No, pinaiikot ka lang niya. Kaya kailangan mag-ingat ka sa mga bagay na malalaman mo dahil hindi lahat ng chismis totoo. So, there's a Four of Coin. No, proteksyonan mo at pangalagaan mo yung grounds man, even your territory. No, mas maging mature ka at pangalagaan mo, proteksyonan mo ang yung finances. Na magigpit ka ng sinturon para matupad mo yung mga pangarap mo, para ma-manifest mo to. For the outcome, there's something, guys, with the Knight of Coin. There's a success driven. So, sinasabi dito, magiging matagumpay ka. Basta magkaroon ka ng seguridad sa lahat ng plano mo. Sa lahat ng bagay na gagawin mo, lakasan mo ang loob mo, maging matapang ka. Na siguro dahil nagkukwento ka sa tao na to, dahil para gumang yung pakiramdam mo, pero mali yung strategy mo. Dahil yung taong kinausap mo, yung taong nakasalamuha mo na yun, ay yung taong gitera pala. And of course, at the same time, there's the Seven of Wands by protections. Protection mo yung sarili mo, protection mo yung plano mo. Magtataka ka, guys, no? Every time na may plano ka, then of course, nakwento mo sa tao na to, hindi natutuloy. No? Laging nagkakaroon ng komplikasyon. Laging nagkakaroon ng problema. Bakit? It means itong taong nakausap mo, yung taong pinag-sharean mo, hindi mo alam evil eye pala. No, kahit na napakalapit nyo sa isa't isa. Yung hinihintay mong documents, papers, no, hindi mo alam na
Itong tao na to, hinahadlangan niya pala. So, let's see. And of course, at the same time, there's something, the Knight of Coin. The Knight of Coin represents the Knight of Coin represents something of potential for abundance. May potential ka para maging malago. No, hindi lang tungkol sa finances, kundi tungkol din sa love life mo. No, magiging maganda ang iyong relasyon, magiging maganda ang iyong buhay. No, there's a high physis. No, there's something in a hidden agenda or hidden enemies. No, meron talagang, kumbaga, nagkakaroon ng sabotage tulad na sinasabi ko with the 5 of Swords and representative of Coin kasi nakakasalamuha mo nga. Kung hindi mo to katrabaho, kapitbahay, or kamag-anak mo tong may hidden agenda sa'yo. No, may ngit-ngit. Not the same time, there's something, guys, with the Page of Sword, being curiosity. So, ngayon, mas magiging mabusisi ka na. No, parang magiging mas matalino ka na when it comes from decisions. So, kung magana naman yung bagay na plano mo, pag-iisipan mo mabuti na. No, kung itong taon na to, kung pagkukwentuhan pa ba, o hihintay mo na lang nangyari. No? And there's a 6 of Swords, there's a transition. Unti-unti na raw magbabago ang situations mo. No, makakabangon ka na, makakalaya ka na, magbabago ng kalagayan ng sitwasyon mo, lalo-lalo na tungkol sa pera. So, let's see. What is additional messages with an angel spirit pagdating sa finances and career, love life at kalusugan? Let's watch this. We're back. So, nandito tayo, guys, no? Pagdating sa finances and career, love life at kalusugan. Alamin natin ano kaganapan sa buhay mo pagdating sa finances and career, love life at kalusugan. Let's see. Shuffle ako ng very light na para mas pasabog ang reading. Okay? So, there's something, guys, with a Hermit card. Na pagdating sa finances and career, there's something na maaaring magbigay kasagutan na magbigay liwanag na pagdating sa usapin na sa pera. No? Maaring bagay na magliliwanag na kung ano ba talaga yung pinanggagalingan. There's something spiritual development na parang malalaman mo na kung anong nangyayari, kung bakit paulit-ulit yung ganung scenario sa buhay mo. Na bagay na matutuntun mo or matutuldukan na ano man yung bagay o sigalot na nangyayari sa buhay mo na may tungkol sa finances or resource of income. No, kung bakit ka lagi naiipit, nagigipit, lagi kang, kumbaga, nauubos lahat, no? Parang wala nang matira. Alam mo kung bakit? Yun nga, may inggitera kang kaibigan or kapitbahay or kamag-anak. At the same time, this is something that Queen of Wands, by confident, lakasan mo loob mo, ha? Maging matapang ka. Alisin mo yung pag-alilangan na takot mo. No, kailangan ipakita mo na parang hindi ka naapektuhan. No, kumbaga, kailangan mas maging palaban ka this time. No, magiging mas mabagsik ka, mas magiging palaban. At the same time, this is the Four of Cups, not just reevaluate or analyze. Ngayon, pag-iisipang mabuti na, no? Kumbaga, pag-iisipin mo mabuti kung ano man yung bagay na makakatulong talaga sa'yo. No, yung bagay na alam mong, itong tao na to walang hidden agenda dito. Kumbaga, pagdating sa finances and career, hindi lahat ng mga tao entertain mo, lahat ng mga tao na alam mong, kumbaga, makakatulong ba o hindi. Kumbaga, kung alam mong negative at toxic itong tao na to, dumistansya ka. Diba? Kasi mahahawaan ka. At the same time, there's a 5 of Pentacles. So, see? Kumbaga, ngayong linggo to, baka makaranas ka ng mga kagastusan. Na maaaring there's a financial loss of financial crisis. Kung kaya kailangan mas maghihigpit ka ng sinturong kung kinakailangan. Na magtipid, mag-imbak, mag-ipon. At the same time, there's a judgment. Pinapaalalahanan ka na you need to pay attention. So, pinapaalalahanan ka dito na kumilos, gumalaw. Or magdesisyon na kailangan mo ng kumilos. No? At pagdesisyonan na tuldukan na to. No, ano ba talaga tong bagay na to na nakakasira sa iyo? Alam mo, guys, no, kailangan mo lang dito na kumbaga there's an evil eye protections, no? Para hindi ka na kumbaga pasukan ng mga negative. No, meron din tayong tinatawag na I like this one. No, I like this one. Kasi kumpleto na to. No? Kompleto na siya kasi meron ditong panuko. Panuko dun sa mga taong naninira sa'yo. Ganon. Di ka marunong. Let's see. At the same time, there's something, the Wheel of Fortune with the turning back. So, maaaring ito na iikot na yung kapalaran at maaaring pumabor na sa sitwasyon mo. Maaaring gaganda na ang takbo ng kalagayan pagdating sa finances and career mo. Makakabangon ka na. At the same time, pagdating sa love life, there's an Emperor.
having discipline and respect to each and everyone. Ganon. Kumaga magkaroon ka ng respeto at disiplina sa isa't isa. Pag may asawa, may jowa, magkaroon ng disiplina at respeto, ha? Hindi yung bangayan ng bangayan. Ganon. Kumbaga, dapat alam mo sa sarili mo yung grounds ng person mo. No? Hindi yung, kumbaga, minamanipulate or something, control mo siya, or either para tinatakapakan mo yung ego niya. So, kailangan, guys, no, kailangan magkaroon tayo dito ng balance, no? Pagdating sa buhay pag-ibig. And this is something the Queen of Swords, clear the boundaries. Linisin mo, ano man yung bagay na makakasira sa inyong relasyon. No? Magkaroon ka dito ng, kumbaga kaisipan na putulin ano man yung bagay na makakasira o makakasama sa inyong pagsasama. Siguro this is something kumbaga unhealthy habits, something like parang meron ditong kaugalian, attitudes, no? And there's a tower moment for a major changes. Some of you guys may bagay na maaring magbago, no? Pagdating sa relasyon, maaring may mga bagay na susubukin kayo. There's a tower moment with the chaos, na parang susubukin kayong sirain, pabagsakin, or buwagin. So, kailangan alam mo nyo sa sarili nyo yung pagmamahal sa isa't isa. No, kung may asawa ka. Kung wala kang karelasyon, kumbaga, bakit laging sawi? Alam mo na. No, may pinanggagalingan nyo, may punot dulo yon. Yun yung taong inggitera sa paligid mo. And there's a Seven of Cups, there's something confusion, o maaring may mga taong ginugulo ka, o nililin lang ka, mag-ingat ka. At the same time, there's a Four of Swords. No, nagkakaroon sleepless nights, anxieties. O hindi lang siya basta pala evil eye, ha. May nasense ako dito na maaring gayuma or kulam. Na para salbahihin ka, perwisyohin ka, no, sa mga taong mamahilin mo, magbabago yung utak nila, ganon. Kumbaga gusto talaga nitong masira, no, ang inyong buhay, ang inyong relasyon. So, kailangan mas maging aware tayo, ha. Kung alam nyo, nararamdaman nyo na ganun yung laging na nangyari sa buhay nyo, you need to take an action. Okay? Para hindi na maulit. No, and this is something that's sign of Cups. Inggit sa'yo kasi masayahin ka or maligayang yung family. Oh my God. Ayan ang nagagawa ng mga inggitera, no? Parang hindi parang pinapakita dito na hindi sila masaya, na nakikita kang masaya at maligay at matagumpay. Diba? Bakit may ganun tao, no? Talagang hihilahin ka pababa. Pagdating sa kalusugan mo, there's a Four of Wands, no? Maaring gaganda ng kalusugan at kalagayan mo pagdating sa pamilya din. No, gaganda na rin ang takbo ng inyong kalusugan. And there's a Page of Wands. So, there's a good just coming in. Na may magandang balita na rin pagdating sa inyong kalusugan. May magandang informasyon na pinapahatid sa'yo. There's a Star card. May healing talaga. So, pinapakita na may kagalingan talaga at may magandang informasyon na maaaring, parang may nakita ako ditong spinach. Parang kailangan nyo ng mga more on vegetables. No, para ma-detoxify lahat ng toxin nyo sa katawan. At the same time, there's a Devil card. Sabi ko na diba? Mayroon talagang gawa ng black magic dito na pinipirwisyo pati ang kalusugan mo. Diba? Tumbok sa tumbok. At the same time, there's the ease of coin. Diba? Ganun din ang finances mo. Kumbaga, may mga malalaking opportunities, pero ang kakibat nun, may malaking problema. So, parang pinapakita dito na gusto nito magastusan ka. No? Kumbaga, kakatapos lang ng problema, another problema na naman. So, parang pinapakita na bakit ganun yung paulit-ulit na cycle. Hindi ka na nakaka-recover. May ipon pero napupunta sa health issues. No? Or sa bayarin. And of course, this is a Nine of Cups. There's a wish fulfillment. Pero huwag kang mag-alala. Matutupad yung mga pangarap mo at matutuldukan mo talaga to. No, baka ngayon linggong na to ay maaaring matapos na. Ano man yung bagay balakid sa buhay mo. Let's see. Alamin natin what is the magical fair messages, advices, and of course, a pick or yes or no. So let's watch this. Ayan guys, nandito na tayo sa pinaka chapter natin with the Angels Messages. Then of course guys, ganito na yung ating positions, no, pagdating sa reading natin. Ganito na yung pinaka-atake natin. Tapos guys, hindi kapag sinasabi nila inaartehan daw yung boses, hindi. Kung makakausap ako in personal, ganito yung boses ko.
Walang iba. Walang paglandi ng boses. Ha? Nalaloka ka sa iba. Kapag mag-comment na bakit gaton, rough ang boses ko, rough. Ibig sabihin niya parang paos, parang malat. Ganun ko talaga yung boses ko. Okay kayo. What is the magic of her messages and advices? And there's a winter season. The winter season, something the answer is here. So, nandito na ang kasagutan sa iyong mga katanungan. Ngayong linggong to, maaaring ito yung buwan o itong linggong to ay maaaring ma-realize mo na parang ngayon na yung tamang panahon, pagkakataon para mabago na, no, ang sitwasyon mo. Oh. Let's see. And of course, at the same time, there's something with a healer. Oh my God. Meron talagang healing, guys. No, parang may kagalingan talagang maaring mangyari ngayong linggong to. Oy, maaring magpo-proceed ka for a healing session or maaring magpapagamot ka o maaring matutuldukan mo na. Let's see. What is the yin and yang oracle card? Let's see, guys, there's something with a spy looking, watching at you. Diba? Tulad ng sinasabi ko. Sinusubaybayan ka, laging nakatingin sa'yo, laging, kumbaga, bawat kilos galaw mo, alam niya. Alam mo na. And there's a receive, pero matatanggap mo, ano man yung bagay na dapat mong matamo. Diba? Kumbaga, pilit mga hadlangan, makakamit mo pa rin ang tagumpay. Kampay! Ganon. Kaya sasabihin nila, bakit may mga words ka na parang hindi namin naintindihan? Kampay, Japanese yun na word. Na parang, kumbaga, congratulations. Parang kampay something, congratulations. Kampay, parang, shots, ganon. Let's see what the synchronicities. No, kasi nakikisabay tayo sa mga Gen Z, sa mga, kumbaga, I am 90s kasi So, kumbaga nakikisabay lang tayo sa mga generation. Ganon. And there's something, guys, the artist. The artist something, drama. So, the artist something, powerful imaginations or creations. Maaring bagay na maaring mabuo mo. Na maaring, mas maging makulay, no, ang sitwasyon mo. And there's a synchronicities, there's a signs and symbols na nakakakita ka talaga ng mga senyalas na maaaring nagbibigay impormasyon, parang parating na ang tagumpay mo. What is the synchronicities? Represent, guys, with safety, comfort. Pinapakita dito na para pagdating sa relasyon, no, safe naman daw ang inyong relationship. And this something you hook, one night stand. Mag-ingat ka, ha, baka kumbaga, matukso ka, ganon. Mag-ingat ka. Baka ilaban mo yung tukso. Ingat talaga. Mamaya, diba? And there's an energy healing works. Diba? Tulad na sinasabi ko with Archangel Michael. No, kailangan mo talaga ng healing session. No, para matuldukan mo na to, para matanggal na lahat ng mga pasanin at pasakit mo sa buhay. What is the Jesus loving quote said? Your heavenly Father know that you have need all of this. No, sabi natin, Panginoon, lahat ng mga bagay na to, alam niyang kailangan mo. No, kumbaga, alam niya na lahat ng bagay na to ay ayon sa kalooban niya. Na ipagkakaloob niya yung mga bagay na what you deserve. Siguro, part na parang, hindi mo siguro naiintindihan, pero may magandang dahilan kung bakit mo yung nararanasan. Now, there's an angel's number represent with 0909, with a new beginning, diba? May bagong simula. Look out for the opportunities that might be a game changer. You are completing something major. It feels good the level of, close the old chapter, a new adventure unrevealed. Na bagay na maaring, this is something a great chance for you. Na para mabago na ang buhay mo. Para, matapos na lahat ng bagay sigalot sa buhay mo. So, guys, let's see what is the Money Move Oracle deck. There's a sweet success. Oh, diba? Matamis na tagumpay. Ito yung sinasabi na get what you want. Makukuha mo lahat ng bagay na ninanais mo. Siguro, guys, masyado kang, kumbaga, madiskarte sa buhay.
No, marami kang bagay na kayang gawin. And there's a clarifying for, there's a shadow work represent what? Sorry, guys. From the shadow work represent what? Represent with the spiritual awakening, di ba? Bagay na parang minumulat ka sa katotohanan na there's an involved, no, pagdating sa spiritual. No, parang mamumulat ka na makikinig ka na ngayon sa intuitions mo. Sit with your shadow, it's time, it's the way to enlighten. No, ito na yung panahon para maliwanagan ka na. No, para sa mga multo ng mga takot mo, pangamba mo, tanong mo, na ngayon ay maliliwanagan ka na. Ngayon parang may himasmasan ka na. What is the clarifying for a life situation? And there's a connections guide. Harness the power of networks, cultivate meaningful relationship, and strategize your path to success. No, there's a connection talaga na mas malakas pa. No, at mas magiging matagumpay ka. No, pagdating sa relationship, pagdating sa career mo, kailangan mo lang talagang gamitin tong strategy na to para maging matagumpay ka. No, yun yung pagiging silent siguro. No, yung pagiging tahimik sa mga plano mo. Yan yung bagay na magdadala sa iyo at magdudugtong sa tungo sa tagumpay. From clarifying for love situation. Siguro dahil nagharap ka ng hindi ko sinasabi attention seeker ka, na parang kumbaga gusto mo ng ma-appreciate ng ibang tao yung ginagawa mo. Pero kasi ang nangyayari ngayon, hindi na ganun yung totoong klase ng buhay eh. The more na nag-open ka with a good thing sa ibang tao, no, at yung taong kinausap mo ay may taong ngit-ngit at inggit sa katawan, no, dun magkukos ng evil eye. So, matututo tayo na depensa at proteksyon ng ating sarili na mas magandang, mas maging secure ka sa mga plano mo. What is the clarifying for a love situation? And there's something, guys, with a missed chances. Don't have regrets. Cherish your moment together. So, wag mong pagsisihan, no? Kung may mga bagay na nangyari pagdating sa relasyon, enjoy mo lang yung moment. Ganun talaga. No? May bagay talaga na darating sa buhay mo na panandalian at may mga tao talaga makakasama mo na pangmatagalan. Kaya ikaw na lang ang magdadala niyan. Kung mamahalin mo at i-enjoy mo yung tong sitwasyon na to, kumbaga, kailangan there's a passion pagdating sa buhay pag-ibig. Diba? Hindi sa lahat ng oras there's a happiness. No, there's an up and downs. Na kailangan, kumbaga, alam nyo kung paano yung ilalaban ng isa't isa. Diba? Lalo-lalo na para maigpit na sitwasyon na parang naiipit na kayo. Ganon. There's a what lies beneath the future. Yung parang ilalaban mo siya kahit hindi na siya kalaban-laban. Diba? Yung ipaglalaban mo siya kahit na parang suko na lahat. Parang ganon. What lies beneath? There's a check yourself. Tignan mo rin yung sarili mo kung okay ka pa ba, ha? Kung may mga bagay dito na parang, kung nahihirapan ka na, pero nilalaban mo. There's what is a part of the light represent what? There's a part of the light represent with compassion. The compassion represents I open my heart to others. Extending kindness and understanding without judgment. Through compassion, I create bridge of connections, healing not only myself, but also the world around me. I offer my empathy freely, knowing that in serving of others, I grow stronger in love. Diba? Kumaga yung pagmamahal talaga na parang hindi matatawaran. No, bagay na, kumaga kahit na hindi naging mabuti sa'yo, magiging mabuti ka talaga. Parang sinasabi lang sa'yo dito na kailangan mo rin proteksyonin yung sarili mo. Now, there's an unconditional love. Now, there's a compassion pagdating sa pag-ibig. Pero kailangan, kumaga matuto tayong i-appreciate din ang ating sarili. No? Kasi nasosobrahan ka na rin siguro sa pagmamahal ng kumaga galing sa ibang tao, kailangan mo na rin tingnan yung sarili mo kung okay ka pa ba. Kaya sinasabi dito, there's a check yourself. Diba? Napaka-great ng, kumbaga, there's a greatest love. Talagang iba yung pagmamahal mo. Now, let's see what is the additional messages tayo with the Peacock Yes or No. So, let's watch this. So, nandito na tayo sa pinakahuling chapter, guys, ha?
So, kung bago ka sa channel ka at hindi mo alam tong eksena na to, ang pika ka yes or no, pwede ka magtanong. Isang tanong, isang sagot. No? Mag-iisip ka ng tanong at pipili ka na magiging sagot within 1, 2, or 3. Kapag nakapag-isip ka na ng tanong at nakapili ka na ng magiging sagot, please comment down below kung ano number na pili mo. Then of course guys, maraming salamat po sa mga nag-share ng aking videos. At yung mga taong sumusuporta sa at solid subscriber ko, maraming salamat po sa inyo. At kung hindi ka pa nakakapag-follow sa akin sa aking FB page, no, i-follow muna ako. No, kumbaga, i-follow mo ako para updated ka sa aking reading every moment. Diba? Let's see, what is the yes or no pick a card? Let's start with the number 1. Now, there is a no. Number 1, there's a no. Cut short a flip battle fighting for a lost cause. Na parang bagay na kailang putulin. No? Na may mga laban na hindi na dapat ilaban. Number 2, there's something yes. You get a lucky break. It's a successful venture. No, ibig sabihin dito makukuha mo yung tamang pagkakataon at magtatagumpay ka no, sa larangan na to. Oh. So, ibig sabihin, this is the moment na parang suswertihin ka na this time. Number 3, there's a yes. Follow the guidance, it's lead to truth. No, sundin mo ang iyong gabay, dadaling ka rito sa mas makatotohanan. No, at dapat mo talagang makamtan. Oh. So guys, this is a weekly gabay for the month of November 8 hanggang November 15 for the sign of Virgo. So Virgo, maraming salamat for this wonderful reading. So once again, this reading is a general reading namang hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po makaka-relate sa inyo and comment down below kung kanino nga energy ang ating nasagap. Don't forget to like and subscribe my channel and hit the bell for more videos update. Then of course, maraming salamat po sa mga walang sawang pagsuporta sa aking channel. Lalo-lalo nang dirigit-skip ng ads sa way pagpalain kayo ng Diyos at may kapal. Siksik-liklik na gumapaw na biyayang manong balik sa inyo at maraming salamat po. See you in the next video. Bye-bye and babush.